If meron ka spare money or capital na gusto mong i-invest at gusto mong pumasok sa crypto, then para sa inyo itong video to. Kasi meron akong nakitang it's not risk-free. It's not risk-free. Meron pa rin konting risk. But it is one of the safest kasi it's already proven. And malaki-laki yung interest rate niya compared sa ibang nasa crypto and even sa traditional banks. This is not beginner friendly. So, meron ka, kung first time mo sa crypto, this may not be for you or mahihirapan ka kasi medyo step-by-step process to eh. That's why I'm here. I'm here to educate. I'm here to teach you kung paano yung mga tutorials and paano mag-crypto. So, follow nyo ako. Now, let's proceed. Tinutukoy ko is yung JLP pool dito sa Jupiter, dito sa Solana blockchain, Solana network. Makikita mo, APY is 184%. And ang TVL right now is already more than 200 million. And ang limit is, kakataas lang, no? 230 million ang limit na ngayon. JLP is a fork of GLP sa GMX sa Arbitrum. So, it's already proven, no? Walang exploit, walang hack nangyayari, and it's been over a year na. So, battle-tested na yung JLP. Yung GLP and JLP. Ang JLP may konting additional risk yan kasi meron silang konting binago, and this is under Solana. Magkaibang Solana sa Arbitrum, no? Magkaibang program language yun. So, kapag bumili ka ng JLP, it's an index, no? Basket of assets. Kung basically bumibili ka ng SOL, bumibili ka ng ETH, bumibili ka ng Bitcoin, USDC, and USDT. At ang JLP, it's a counterparty sa perpetual sa futures ng Jupiter, sa mga nagtitrade sa Jupiter. And this is the chart of JLP. Up only tayo dito. Up only. Nag-start siya around maybe 1.75. And now, ang high, all-time high niya was 2.5. So, there will always be some kind of correction. That's kasi, katulad ng dump yung BTC. Kasi pag bumili ka ng JLP, basket of assets siya ng SOL, Ethereum, BTC. So, pag bumagsak yung price na yun, syempre, babagsak din yung price ng JLP. But, in the long run, syempre, may nakukuha kang fees eh. 70% ng traders fees ay napupunta sa'yo. So, eventually, it's up only. No, up only lang siya. Unless may magkaroon ng exploit, smart contract risk, etc. So, 184%, no? Nagbabago yan. Hindi yan, I think last time, nasa 100% lang yan. So, nagbabago yan. Hindi yan steady. Hindi yan stable. But 184, that's around 0.5% every day. That's 0.5% every day. Again, it's not stable. Pwedeng tomorrow, it's already 2.2 na lang, no? Magbabago-bago yan. And this is better than other farms dito sa crypto kung saan may may ending, no? May ending. Or even sa traditional banks kung saan nagbibigay sila ng, 1.5% na interest. So, if you have spare money, spare capital, pwede mong ilagay yung pwede mong gamitin yung assets mo, USDT, USDC, pambili ng JLP, and i-hold mo lang yung JLP because it's a yield-bearing token. Ano ibig sabihin yield-bearing token? Hindi dumadami yung amount ng JLP na nakukuha mo, but tumataas yung value niya over time. So, balik ulit tayo dito. Tumataas ang value niya over time. Hindi bumili ka ng 1,000 JLP. Hindi dadami yan, hindi yan magiging 1,100 JLP, hindi yan magiging 1,500 JLP in the next 2-3 years, no? Ang 1,000 JLP yan forever, but ang price ng JLP tumataas yan kasi nga 184%. Again, I know this is not for everyone, hindi siya beginner friendly kasi kailangan mo isipin paano mag-cash in sa exchange, lilipat sa wallet, pupunta sa Jupiter, bibili ng JLP, so medyo mahaba yung process. Pero kung matagal ka na sa crypto, mabilis na lang to sa inyo. Kung bago ka pa lang sa crypto, may bala kang pumasok, then comment nyo yung mga gusto yung tutorial na gusto nyong gawan ko. Kasi gumagawa ko ng tutorial videos. Hindi lang ko lang masyadong ina-upload sa dito sa TikTok, pero ina-upload ko siya sa YouTube. So, follow nyo rin ako sa YouTube.